Another video, another new loan app po. Yung meron na naman po tayong nakita sa Google Play Store na bagong-bago pa lang. The moment that I'm featuring this loan app, wala pa siyang kahit anong review po dahil bagong-bago nga lang po siya. Meron siyang 1,000 downloads na, so may mga nakapag-try na nito. Well, anyways, after this video, so malamang na magkakaroon na yan ng reviews and ratings po dyan. Nagbibigay po siya ng instant loan offer po. Easy application lang po. Wala naman po siyang nire-require na kahit anong income proof, payslip, income docs, and then kahit PhilHealth ID lang po is nag-a-accept naman po siya, at kahit unemployed po tayo, okay lang yun. Tumatanggap siya. And don't worry guys, hindi naman siya auto-disbursement, which is ayaw na ayaw natin yun, diba? Well, we have the choice pa din kung gusto natin siyang utangan, kasi lahat naman talaga magkakaroon ng loan offer, basta lang po i-endure lang natin yung kanyang application. Kaya nga dapat, no, alamin nyo yung step-by-step application nito, kasi may mga details po na baka pag ma-skip nyo, hindi kayo ma-approve dito. Well, disclaimer lang po, no, this video is not sponsored by this loan app. Nakita ko lang po siya sa isang SOCMED account ko po, at nakita ko yung ads niya. So actually po, 2 beses ko na siya pong nakita, at alam ko na loan app po talaga yon dahil may loan amount, may loan offer. So nung kinlik ko po yung install now, nakita ko nga po siya sa Google Play Store, nag-direct po ako doon, at nakita ko na na-release lang pala siya last July 2025, at nagkaroon siya ng update this September 2025. Kaya talagang bagong-bago lang talaga siya, or bagong palit, or bagong balik lang siguro to sa Google Play Store, no? Kasi wala siyang kahit anong ratings and reviews pa. So sabi niya po dito, under na po siya kay Sure Money Lending Investor, which is tinignan ko yan sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform. Kasi loan na po ito, dapat nandoon siya, pero wala pong makita eh. Hindi siya naka-register pa po doon since bagong-bagong loan up po ito. Kaya nga dito na tayo papasok, no? Kapag may mga bagong loan up, no, ibibigay ko lang sa inyo yung tamang expectation nyo po dito. So hindi ko lang kasi siya sisilipin guys, susubukan ko siya mismo hanggang dulo para lahat ng information na kailangan yung malaman is ma-share ko yon sa inyo. Para kahit paano, no, aware na kayo or magkaroon na kayo ng idea, okay ba siya utangan? Okay ba yung loan offer sa atin? Kasi for sure guys, no, nandito ka sa channel ko, sa video ko, para alamin nga kung ano bang meron sa loan app na ito. Well, ito na nga. Kahit wala siya sa SEC website, dahil bago nga lang po ito, dinownload ko pa din siya. Well, FYI lang, no, meron siyang kaparehas actually na logo, which is si Supreme Money Loan App. Kung makikita nyo, halos magkahawig po siya, mas darker lang talaga si Supreme Money. Magkaparehas lang naman, siguro nagkataon lang, no, kasi si Supreme Money Loan App is existing pa din sa Google Play Store ngayon. Well, dinownload ko po yung app, and then agad-agad po bubungad po dito yung permission po ng app na kailangan ko daw i-allow para ma-access po nila itong mga nandito po, and then I need to agree din the privacy policy for me para makapag-proceed po sa loan application. And then after po nito, I need to input my mobile phone number and then get the verification code na si Sure Money din naman yung magsisend sa atin. Then right after po nito, ayun yun na po magpa-screenshot or magpa-screen record po. So buti na lang napansin ko yun, na-notice ko yun, kaya pinicturean ko na lang po yung aking phone para kahit paano masundan pa rin po natin, may visual pa rin po tayong masusundan kahit ayun niya na magpa-screen record. So anyways, no, sabi niya dito, nagpapautang na po siya ang up to 50,000 pesos, but doesn't guaranteed to ha. Hindi po garantisado na mauutangan talaga natin siya in a full amount. So subject for evaluation po tayong lahat dito. Well, wala namang masyadong details po dito. Well, dito sa backlick lang natin tong apply. And then here po guys, no, i-permit ko daw po itong Sure Money Loan App po, no, dito sa phone ko. Then right after naman po nito, babalik po tayo sa homepage po ni Sure Money Loan App, and click ulit natin tong apply. And then agad-agad po, no, facial recognition po agad tayo dito that I need to undergo. And then after that, this is followed by the identity verification po. So ID information po ito, at ito po yung ID po na hinihingi or nare-require po nila dito. Ang dami naman pong choices. Sabi ko nga sa inyo, kahit PhilHealth pwede. Pwede po dahil yun din po yung ginamit ko. And then after that, pipicturean din lang daw po natin, and then madedetect na rin po or makaka-capture na rin po yung details ng ID natin dito. Hindi na natin kailangan mag-fill up. So i-check na lang po natin. So kung okay po yan, proceed tayo sa next step, which is the basic information na po. That includes our marital status, educational background, residential status, number of credit cards, and our addresses po, as well as we need to provide our email address po dito. And then dito po sa baba is optional naman po yung Viber. So anyways po, this is followed by the employment information na po. So kapag click po natin yung select your job type, ito po yung mga lalabas. So diba bumubungad naman dyan yung kahit unemployed po tayo or mga freelancer po tayo. Of course, nandiyan din naman yung mga employed individuals po. So kapag ang pinili po natin dito ay tayo ay employed, or for example clerk tayo, magpo-provide tayo ng company details, income details. So kapag ang pinili naman natin ay unemployed tayo, so wala ang kailangang i-provide. So yun lang din po yung ginawa ko or
mahirap provide ko unemployed pero wala masyadong i-provide. So, next step, which is the contact information na po. Well, dito po, tatlo po yung hiningi po nilang contact references po na pwede po siyang manually fill up. Pwede rin po mag-direct sa ating phone book list. May access po tayo dito. And then here po is the withdrawal account or information na. So, dito na po tayo pipili kung either e-wallet or bank account po yung mode of payment po natin in case po gusto natin mag-loan dito. For me, as usual, kapag loan up, I choose e-wallet and preferably si GCash po yung pinili ko para mas mabilis ko po siyang manotice. Then right after po nito, may instant loan offer na po tayo agad. O, diba? Sure Money Loan Up is giving talaga. Nagbibigay siya ng instant loan offers sa atin. But wait lang, tingnan muna natin to, no? Isa-isa para alam natin yung buong detalye ng ating loan details or loan summary dito. So for me, na-offeran niya ako ng minimum amount of 1,000 pesos. Sabi ko nga sa inyo, as a beginner, doesn't guaranteed talaga na malaki yung offer nila sa atin. Meron daw akong service fee po na 260 pesos. Kaya ang marireceive na lang po na amount ko po is 740 pesos. So tingnan natin itong service fee ha. So ito yung nilalaman nito. Account management fees, credit assessment fees. So nagtotal po siya ng 260 pesos. So yung 260 pesos na ito, i-minus natin to sa 1,000 na loan amount. Kaya nga po, 714 lang yung matatanggap ko. Pero dito sa repayment schedule ko, di ba, parang nagkakalokohan tayo dito ng up to 6 term lang daw na aabot hanggang next year yung pagbabayad ko. Dito, 1,000 aabot ng next year. But anyways, meron naman po silang info dito. Sa first term from today that I'm trying this loan up, within 7 days to pay po yung aking payment dito. Isa na naman pong loan up na pa 7 days to pay. And then, guys, kung makikita nyo dito, hindi po saktong 1,000 pesos po yung babayaran natin. Though meron na silang kita sa service fee na 260, meron pa rin po tayo nag-exceed na amount dito na 76 pesos po, no, as interest rates po nila ito. Kaya ang babayaran ko po sa first term po is 1,076 at ang matatanggap ko ay 740. So kung i-combine ko tong interest at saka service fee niya, almost 34% of my loan amount po, yun po yung kikitain po nila sa atin within 7 days to pay. At for sure naman guys, nakalagay naman dito na ma-waive naman daw tong second term up to 6 terms. So, no? So dapat lang ma-waive talaga kasi piso-piso lang naman ito. Kung on time daw tayo magbayad dito sa first term. So MM lang naman nila ito mga ganito no? Pero ang katotohanan talaga dito, one-time payment lang talaga tayo dito for 7 days to pay. Well, kung ikaw tatanungin ko, willing ka bang utangan yung ganitong loan up na again, pa 7 days to pay, hindi siya buong matatanggap. Almost 34% of our loan amount po, yun po yung kinukuha nila sa atin. Payag ka sa loan amount, loan offer, or loan interest rates mo. Kasi for me guys, hindi ko siya bet kasi natataasan ako. And then with a short period of time, no, ang bilis lang kasi ng 7 days. Though kahit papaano may ma-receive talaga tayo na loan amount dito or makakautang talaga tayo dito. Maybe sa mga wala na talagang malapitan at kailangan yung pera. Well, for me guys, hindi ko po talaga siya ma-recommend. Pero again, wala akong magagawa. If bet nyo po siyang utangan, at least lang nabigyan ko kayo ng tamang expectation sa loan up na ito. Naibigay ko na yung mga detalye na kailangan yung malaman dito. So, it's up to you still po. You do yun na lang po if gusto nyo siyang i-try. So, sa mga nakapag-try po dito, paki-comment down below po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!